AFP handang lumaban sa mga mananakop at sa mga magtatangkang sakupin ng ating mga nasasakupan tulad ng China. Kahit walang tulong ng Amerika. Samahan ninyo ako mga kapatid, pag-usapan natin itong video mula kay John Reps. Bago natin ito simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. At sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na sakaling magkagera, may tulong man o wala mula sa Amerika, ay lalaban umano ang Pilipinas sa China. Gano'n naman talaga dapat ang mga sundalo, di ba? Po, maraming bago. Air Force, maraming bago mga kagamitan. Aeroplano, helicopters. Di naman pwedeng, wait lang, time first. Bago kayo sumugo, di hingi muna kami ng tulong kay kuya. Siyempre hindi pwedeng ganun. Kailangan talaga mga tol, ang ating mga kasundaluhan, laging handa yan. Kaya nga panay-panay ang exercise di ba? Panay-panay ang mga drills para anytime, laging handa kahit na kailan, kahit na anuman ang mangyari, dapat lagi silang preparado. Sa isang podcast ay nabanggit ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na sakali mang magkagera, may tulong man o wala mula sa Amerika, ay lalaban umano ang Pilipinas sa China. Don't get me wrong mga tol, dito sa channel natin, hindi natin pinopromote o hindi natin hinihiling kailanman na sana magkaroon ng mga ganitong klaseng tensyon, gera, digmaan o kahit na anuman. As much as possible mga kapatid, kung kakayanin naman, di ba? Kung madadaan naman to sa pakiusapan, kung madadaan naman sa mga negosasyon, kung madadaan naman mga kapatid sa magagandang pakikipag-ugnayan, di ba? Is mas magandang doon na lang daanin kesa sa mga bombahan, labanan, di ba? Pakitaan ng tapang. Kasi mga tol, in reality, madali kasing magsalita. Madaling magsabing papalag kami, madaling magsabing kasi yun naman talaga ang totoo. Kahit naman sabihin natin na dehado tayo, papalag at papalag ang mga Pilipino kasi marami na rin tayong napagdaan ng laban sa history, di ba? Sa mga mananakop, ilan ba nanakop sa atin? Kastila, sinakop tayo ng 300 years hanggang sa binili ng Amerika ang Pilipinas, tapos sinakop tayo ng mga Amerikano, sinakop tayo ng mga Hapon, mga tol, hanggang sa tuluyan na tayong napalaya. Lalaban at lalaban ng Pilipinas. Ngayon sa makabagong panahon natin, kung saan nakikita natin yung mga ganitong kaganapan, hindi naman talaga aatras, uurong ang Pilipinas. Pero kung pwede namang iwasan, di ba, mas magandang iwasan na lang. Tuloy natin. Through the leadership of Secretary Gilbert Chodoro, mas natutukan natin kung ano ang tamang acquisition for the capability of the Philippine Navy as well. Definitely, sapagkat may direction na tayo. Maliwanag yung ating direction, CAD Sea, beyond the 12 nautical mile territorial sea, EEZ, Extended Continental Shelf. So ibang capabilities ang kailangan mo doon. Mas competent, mas malakas na radars, mas powerful na radars. We need to know what's out there. Hindi lamang land-based sensors o radars, merong air-based, may ship-based, may space-based. So before we even operate in our EEZ, our maritime domain, we should know what's out there. So yung information will come in through our sensors to give us a complete MDA, Maritime Domain Awareness. Totoo yung mga sinasabi ni ni Rear Admiral, ang through leadership ni Secretary Gibo Chodoro. Pero mga tol, hindi kasi pwede na sila lang. Kailangan din mga tol ng tulong talaga ng gobyerno para sa pagpopondo, para sa pagbabudget. Kasi kapag hindi tayo nabibigyan ng sapat na pondo o masyadong maliit yung pondo kung ikukumpara natin sa kayang ilabas ng ating mga kapitbahay na bansa. Kasi mga tol, biruin mo itong Taiwan. Bagamat na mas maliit sila kumpara sa atin, sobrang laki ng bondo nila, sobrang laki ng budget nila pagdating sa kanilang sandatahan.
kumpara dito sa atin. Eh alam nyo na kung ano yung mga nagiging problema natin. Bagamat buo ang loob syempre ng ating mga kasundaluhan. Buo ang loob niyan. Pinoy yan mga Pilipino yan Pero syempre sa makabagong labanan, kailangan pa rin natin mga tol ng ating sandata. Hindi pwedeng lalaban tayo ng suntukan lang. Hindi na ganun ang labanan ngayon. Hindi lamang knowing what's out there, we should be able to get there. So barko, maraming bago. Air Force, maraming bagong mga kagamitan, aeroplano, helicopters. Not only the equipment, the capability, but how do you support and sustain them? Mhm. Kasi baka pag nabili mo, acquisition is only 30% of the cost. Mhm. 70% is a life cycle. 'Di ba? May cost, may gastos 'yan mga tol. At kahit hindi mo pa siya ginagamit sa kung saan talaga siya purpose, 'di ba? Ginagamit pandigma, ginagamit sa labanan, yung pagme-maintain pa lang nun para manatiling maayos, nasa kondisyon, malaki talaga cost niyan. Pag nakalimutan mo na dapat i-maintain mo itong mga gamit na high-tech na to, wala ka pang kalaban, hindi mo na magamit itong mga to. 'Di ba? So may emphasis din dyan yung ating Department of Defense. It's not only getting the equipment, it is supporting and sustaining them. Part yan ng ating modernization. All of these have been institutionalized under the current leadership of Secretary Gibo. Mm. Again, I say this directly sapagkat galing tayo sa serbisyo at nakita ko yan. Not that hindi nagawa yan dati. But now, under the current administration, modern equipment, more capable, Yeah. yun ang critical doon. And their supporting package. Under Secretary Gilbert Chodoro, we are now building a much more stronger and much more ironclad alliance with the United States. Kaso alam naman natin, 'di ba? Once na nagpalit ng administrasyon, yung mga na-appoint na yan is mapapalitan din. Tulad halimbawa nung nakakaharap ni Secretary Gibo dati si Austin, yung matangkad na na Egoy, 'di ba, dun sa ibang bansa. Ngayon si Pete Hegseth nang nakakaharap niya. So nagpapalit-palit 'yun. Ilang taon mula ngayon, pag nagpalit ng administrasyon is mapapalitan na rin si Secretary Gibo Chodoro. Sana kung hindi man malampasan ng susunod na Defense Secretary yung mga ginawa ni Secretary Gibo, kahit man lang ipagpatuloy lang, no? Yung paninindigan para sa ating nasasakupan, yung paninindigan na atin yang West Philippine Sea at yung talagang yung paninindigan na hindi natin isusuko at handa nating ipaglaban yung ating karapatan. Can we say, sir, na under this administration, mas na paigting natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos in the context of strengthening our alliance and of course the Mutual Defense Treaty? Yes, definitely. Sapagkat makita naman natin. Mahirap naman kung hanggang salita lang yon na ironclad. But how do you describe or operationalize ironclad? Look at Balikatan. For the first time, andyan yung mga Japanese partners natin. At yung Canadian forces natin. Yung kagamitan at weaponry. High-tech. For how many years sa Balikatan ang ginagamit natin yung ating capabilities lang? Bakit? Pag sinasabi na itong gamit na to, wala kayo nito. You don't have to train with that. Today, kakatapos naman ng Balikatan, wala pa sa atin yung mga gamit na yan, but we're now having hands-on experience. In the event, nakakailanganin natin, alam na natin. At sana makabili tayo ng mga bagay na yun. Kasi kahit napag-practicean na natin, kung wala pa rin tayong mga ganong kagamitan, wala, no? In the event, crisis or conflict, alam natin how to use this high-tech equipment, missile systems, at iba't ibang cyber capabilities, etc. So lumakas yung ating relationship with the US. Not only that, may spillover effect. We now have 5 SOFAs or RAAs or enhanced defense relationships. 5 countries, Japan, Australia, New Zealand, Canada, France. Ito yung maganda ngayon, no? Yung talagang nakakasalamuhan natin itong mga malalaking bansa ngayon. Hindi katulad nung dati kasi, 'di ba? Masyado tayong naging body kay China anong napala natin? More coming up. So, ito ay mga senyales na yung direction ng ating Department of Defense is not only towards unilateral defense, but multilateral sapagkat maraming bansa ang nais na manaig ang international law. Yun, totoo.
sa part na ito ng Indo-Pacific. Ang nag-umpisa ng gulo sa Indo-Pacific, sa South China Sea, even in the West Philippine Sea, hindi naman tayo. Tama. Internationally, ano ang thrust ng Chinese Communist Party? Rapid build-up of the military. Rapid nuclearization. And then, panghihimasok sa EEZ ng iba't ibang bansa Tama. sa South China Sea. Tama. Hindi ito warmongering. Ito ay totoong panggugulo na. What we are doing, especially sa AFP, is just to develop our capability to allow us to perform our mandate of securing and protecting the country. Mandato natin yan. When we do that, we are not warmongering. We are only addressing the potential conflict na inumpisa na ng ating adversary. Mas pangit naman down the road in history kung sasabihin ng mga future generation of Filipinos, yung mga members ng AFP and Coast Guard and yung government natin in 2020s, pinabayaan yung bansa, hindi nag-prepare. Kakahiya yun pag ganun. I would even liken this to the 1930s European theater or Pacific theater. Bago nag-umpisa ang World War II sa Europe and even in the Pacific side, ang dami ng girian. But I don't think that they prepared that well. Ngayon, we have seen the lessons of history. That's why yung actions natin is just to be able to give the AFP the wherewithal to perform her mandate. And madagdag ko lang, sir, no? Regarding dun sa comment ng mga trolls na to, na we are dictated by the United States, kahit tanggalin natin sa equation ang Estados Unidos, Gagawin pa rin natin to. gagawin pa rin ng Armed Forces of the Yes. Philippines ito at patuloy pa rin nating titindigan. Eto mga tol, hindi sa pagyayabang yan, yung mga mensahe na yan. Ang ibig sabihin lamang dun sa mga magbabaluktot ng kanilang sinabi, ibig sabihin, alisin mo man ng Amerika, kahit sabihin nating hindi na tayo suportahan ng Amerika, no choice ang Pilipinas, mga tol. Kailangan nating ipaglaban yung ating nasasakupan, which is ginawa din naman natin yun dati nung mismong Amerika na ang sumasakop sa Pilipinas. Hindi natin sila natalo, oo, hindi natin sila natalo, pero lumaban tayo, lumaban ng Pilipinas. Sa madaling salita, mga tol, hindi tayo kumikilos, ipinaglalaban yung West Philippine Sea dahil nadidiktahan lang tayo ng Amerika. Hindi. Kasi bakit nila tayo didiktahan? Wala tayong sariling kaisipan, wala tayong sariling bait. Kailangan pa tayong utusan para ipagtanggol yung mismong ating nasasakupan. 'Di ba? Ay naku po. Yes. It is, as a sovereign state, we have our own strategic agency para magdesisyon kung ano ang mas naaayon for our national interest. I like that, Jay, yung sinabi mo. Tanggalin mo man ang Estados Unidos, tanggalin mo yung MDT. Gagawin pa rin natin to. Tama. I was asked sa isang studio interview last week, the other week, na kaya ba ng depensaan ng ating AFP or Philippine Navy without any foreign help? I said, we welcome the challenge. Hindi pinag-uusapan yung mananalo ka ba. Tama, yun ang isang importante kasi iba yun eh. Oo, bagamat sabihin nating dehado tayo, walang kasiguraduhan kung mananalo. Tulad ng sinabi ko kanina, ginawa na natin yan sa dati. Sa Kastila, sa Amerikano, sa mga Hapon, hindi na pinag-uusapan kung mananalo ka ba. Ang pinag-uusapan dito, papalag ka ba? Kung talagang kinakailangan, mga tol, yun talaga gagawin ng ating mga kasundaluhan. But ang sinasabi ko is we will fight with everything that we have. Sapagkat karangalan natin yan. Di ba sabi nga yung ating Independence Day, dugo, pawis at luha ang binuhos ng ating mga bayani upang manatiling nagwawagayway ng malaya yung ating bandila. So itong mga nagsasabi ng ganon, they have no appreciation Tama. of history. Tapos sila pa yung kumakanta, ang mamatay ng dahil sa'yo. Diba? Kumakanta sila noon, mga tol. Pero anong ginagawa nila? Ayun, nagpapakatrol sa internet. Or sila ay mga mouthpieces ng adversary natin. Tsaka madagdag ko lang, sir, no? Para sa akin, ang ating obligasyon bilang Pilipino ay tindigan ng ating kalayaan and of course, West Philippine Sea, parte ng Pilipinas. So, we should not be swayed nitong mga linyahan na to. Kasi alam naman natin, sir, etong narrative na magkakagera, kailangan na lang natin talagang ipamigay ang pag-asa. Ayoko lang sana sabihin, pero nasasabi ko, sir, may mga nagsasabing ganyan. But I think
we need to understand, kaya sinabi mo sir, obligasyon natin to para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Pangalawa, utang natin to sa mga bayaning nauna sa atin. Nakakalungkot kapag isinulat sa kasaysayan na etong panahon ni Admiral Trinidad at ni Commodore Tariela, pinamigay na nila ang West Philippine Sea. Yun. Di ba sir? Hindi mo lang pinaglaban. Mhm. Di ba? So malinaw mga tol, at gusto ko lang ulit linawin, etong pag-uusap ng dalawang ating hinahangaan ay hindi ito nagpapakita na gusto nating makipaggera. Ang sinasabi lang nila mga tol, whatever happens, may tulong man o wala, may suporta man o wala ng ibang mga bansa, gagawin nila ang kanilang tungkulin na ipaglaban at ipagtanggol ang ating bansang Pilipinas, no? At sana ganun din mga tol, ang lahat ng mga Pilipino, regardless kung ano ang inyong mga sinusuportahang tribo, mga political affiliate ninyo mga tol, regardless kung ikaw ay dilaw, pink, green o red mga tol, pag ang pinag-uusapan dito, ang ating bansa, ang ating soberanya, iisa lang naman tayo ng watawat. Sana pare-pareho tayo ng paniniwala tungkol dyan. Anong inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol. Peace out.